Isang mapagpalang oras sa inyo lahat, mga ka-Dear Pastor. Welcome kayo sa ating programa dito po sa Hope Channel Philippines. Ako inyong ka-Dear Pastor Joel D. Abonalis Jr. Muli ninyo makakasama sa ilang mga minuto ng pag-uusap tungkol sa kabutihan ng Panginoon, kagandahan ng buhay, at kung paano natin mapapalago ang ating pong mga personal na mga buhay at ang ating mga pagkatao. Live po tayo ngayon sa ating pong mga Facebook page. Live po tayo sa Hope Channel Pilipinas. Live po tayo sa Dear Pastor PH at live din po tayo sa Central Luzon Conference Facebook page. At kung ikaw naman ay gusto manood ng YouTube, napanood naman po tayo sa Hope Channel Philippines. Hanapin nyo lamang po yung mga page at yung YouTube channel na yan, live na mapapanood na po tayo sa atin pong mga programa. At syempre, kung nais mo naman manood sa television, live naman po tayo sa ating po mga cable channels yan. Sa Channel 33, mapapanood po tayo sa GSAT. Yan, kung may GSAT ka at gusto mo malaki-laking screen, manood ka sa television mo, puntahan mo ang GSAT. Live po tayo sa Channel 33. At ganoon din, kung ikaw ay merong Sky Direct, mapapanood naman po tayo sa Channel 15. At sa mga digital channels naman, kung ikaw po ay nasa Metro Manila, mapapanood po tayo sa Channel 45. At kung ikaw naman ay nasa Baguio, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga, mas pinalakas at mas pinatibay ang atin po mga signal po dyan kasi mapapanood na rin po tayo sa Channel 44. Meron din po tayong website, kung ikaw ay nagtatrabaho dyan sa online, nasa computer mo ikaw o nasa office ka, gusto mo makapanood, magbukas ka ng isang browser, pwede mo pong i-open itong www.hopetv.ph/watch. Ulitin ko po, www.hopetv.ph/watch. Ayan, yan po yung website na kung saan live din po tayo na mapapanood. Kung gusto mong updated ka sa iba't ibang mga programa, hindi lang programa ng Dear Pastor, ay pwede kang mag-download ng Hope Channel app. Available po yan sa iOS and Android devices. Hanapin nyo lamang Hope Channel. Ayan. Kung gusto mong magkaroon ng talakayan, gusto mong makisali sa ating mong program, pwede kang tumawag or mag-text for Smart 0961-722-7777 and for Globe 0945-833-7000. Yan. Ikaw po ay mag-text, tumawag, at nais naming malaman kung paano kami makakatulong sa iyo. Remember po, itong programa po namin ay intended na mapalago ang personal na aspeto ng ating buhay. Ang ating pong program ay hindi po ito intended para sa ating mga monetary. Kung gusto niyo po ng kausap, tawagan niyo lamang po ang mga numero na to. Kung gusto niyo pong mag-open up about sa personal niyong buhay. Kung gusto niyo pong makausap, si Dear Pastor at ilan sa mga psychologist at mga guest counselor po namin, makipag-ugnayan po kayo sa mga numero na amin pong nabanggit kasi willing na willing po ang ating program na magkaroon po tayo ng conversation sa inyo ng mga mahal naming mga viewers. Pwede ba sa lahat ng mga nanonood po sa atin, pakilagay nyo po dyan kung nasa ang lugar kayo. For example, is watching from, halimbawa, Bulacan, is watching from Cavite, is watching from, let's say, Iloilo. Pakilagay nyo po dyan kung saan lugar po kayo nanonood para updated po kami kung saan na po nakakaabot itong programa po namin. Sa lahat ng mga regular viewers po dyan, maraming salamat kasi lagi po namin kayo nakakasama, lagi kayo nagko-comment. At syempre, huwag po kayong magsasawa na i-share. Kada live po natin dito tuwing Thursday, 6 to 7 p.m. Share lagi sa inyo po mga GC ng church, GC ng inyong po mga kaibigan. Yung atin naman pong program dito ay intended naman po ito sa general audience. Mapa-Adventist ka man, kung saan ka man nabibilang. Pinag-uusapan kasi lahat natin dito, karamihan mga mental health. At ini-incorporate natin yung mga biblical aspect, diba? Iba-iba. Kaya papansin mo, sa regular program po natin, may mga nai-invite po tayo ng mga guest counselor na nagdi-discuss ng iba't ibang mga topic tungkol sa ating emotional, social, at syempre physical. And sa spiritual aspect naman yan, si Dear Pastor makaka-contribute naman si Dear Pastor. For now, wala po muna tayong guest counselor. Magta-topic po muna tayo ng isang topic mula sa Bible. Ayan. Dapat balance, di ba? Balance yung ating mga pag-aaral dito, hindi lang sa emotional aspect, while yung ating mga guest counselor ay binabalance nila, ini-incorporate nila yung idea ng let's say, ng pagiging psychologist nila,
ini-incorporate nila sa biblical aspect. So sa akin naman, more on spiritual, yung ating titingnan, no? Biblical approach. Very important na tayo ay merong biblical approach sa atin pong ginagawa na to. Kaya ulitin ko po, wag kayo makakalimot sa lahat na nanonood dyan sa live. I-share nyo na po ito. Tulungan nyo po kami dito sa Hope Channel Philippines. Tulungan nyo po kami na i-share po ito sa mga kakilala ninyo, mga kaibigan po ninyo, mga sa tingin ninyo nangangailangan ng atin pong tulong. Ulitin ko po, wala man kaming tulong pinansyal na mapapaabot sa inyo. Subalit, pagdating sa spiritual, sa mental at emotional, malaki po ang mako-contribute po namin dito sa Dear Pastor. Kaya tulungan po tayo, magtulungan po tayo mga ka-Dear Pastor. Sa oras po na ito, meron tayong magandang pag-uusapan, di ba? Since ngayon ay Women's Month, mga buwan ng mga kababaihan. Siyempre, pag buwan ng mga kababaihan, may iba't iba tayong mga program, mga platforms na isinasagawa para may emphasize lalo yung halaga ng mga kababaihan. Although, siyempre, hindi naman lahat naiintindihan, may mga pagkakataon na even nga yung mga mag-aasawa, di ba? Mga ka-Dear Pastor, kahit sa sobrang tagal na, hindi pa rin magkaintindihan. Kahit kami nga ng aking asawa, may mga pagkakataon na hindi ko pa rin masyadong naiintindihan. Hindi ko fully mag-grasp pa yung kabuuan ng, let's say, complexities. Yung masyadong kakomplikaduhan ng buhay ng mga babae. Siyempre, may mga bagay na gusto nilang gawin na tayo naman mga lalaki, hindi naman natin sila naiintindihan minsan. Kaya nagsasabong tayo, hindi tayo nagtatagpo sa gitna. Hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi tayo nag-aaway kasi parte ng buhay natin. May mga agreement at may mga disagreement tayo sa ating mga asawa. Hindi naman all the time nagkakasundo tayo. Kaya minsan nagka-clash, di ba? So, ang Women's Month na ito ay hindi lamang pag-emphasize ng halaga ng mga babae sa buhay ng mga asawa nila lalaki o ng partner nila, kundi makita natin na maging sa history, malaki ang impact ng mga kababaihan sa atin pong buhay at sa ating society. Kaya ito po yung topic na ating pag-aaralan, Faithful Women, Faithful God. Titingnan natin mga examples galing sa Biblia. Mga babae na nagkaroon ng impact na ginamit ng Diyos upang may ipalaganap yung kanyang kalooban sa buong sanlibutan upang maipakita kung gaano kahalaga ang role ng mga kababaihan. Alam naman natin na may mga society pa rin na mababa yung pagtingin nila sa mga babae, mababa yung role ng mga babae. And even sa time ni Jesus, pag nagbasa kayo ng mga historical facts, mga biblical history, makikita nyo doon na yung mga babae, tinitingnan sila even sa time ni Jesus na bilang mababang parte ng society. Yung mga bata, yan, mga women, children, mababang uri sila ng mga tao sa society ng time ngayon. And even makikita natin sa society natin ngayon, may mga similarity pa rin sa ibang mga region, sa ibang mga countries, tungkol dito sa role ng mga babae. Pero dito sa atin sa Pilipinas, mataas ang pagtingin natin sa mga babae, kaya marami mga batas ngayon na pumapabor sa mga kababaihan na siyang dapat pag-ingatan din natin mga lalaki. Siyempre, ayaw din ng ating gobyerno, siyempre ng ating Panginoon, di ba, na yung mga babae ay tingnan sila na mga mabababa. So, dito sa Pilipinas, alam naman natin, mga babae ay malaki na ang role nila dito. Marami na mga batas, na mga naisabatas dahilan sa mataas sa pagtanaw ng ating government pagdating sa role and function ng mga babae. Mga babae, hindi lang sila basta tagahugas at kung ano-ano pa, kundi marami silang gampanin na minsan tayo mga lalaki ay hindi natin sila naiintindihan. Well, anyway, hindi po yung ating point ng aking discussion. Binibigyan ko lamang ng background. Siyempre, Women's Month, kailangan natin ng emphasis tungkol sa kahalagahan ng mga babae. Subalit ngayon, siyempre, bilang pastor, biblical yung aking approach. Bibigyan kayo ng ilang mga illustrations para tingnan natin ano ba yung mga babae sa mga unang mga panahon. Paano ba sila ginamit ang Diyos? Para yung mga nanonood dyan, ng mga kasama namin, makita nyo, no? Mapalalaki man, mapababae man, o mapalalaki, para makita ninyo yung halaga ng pagkakaroon natin ng mga babae sa buhay natin. Subalit, bago yun, bago ko i-share, ito magandang mensahe dito sa Faithful Women, Faithful God, pakinggan muna natin itong isang awitin na ipagkakaloob sa atin ni Gemeline Joy Sia at ang kanyang aawitin ay Ordinary People.
because little becomes much as you placed it in the Master's hand. Just ordinary people, God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. God uses people that will give Him all. No matter how small your role may seem to you, because little becomes much as you placed it in the Master's hand. Just like that little lad who gave Jesus all he had, all the multitude was fed with fish and loaves of bread. What you have may not seem much, but when you yield it to the touch of the Master's loving hand, then you will understand how your life could never be the same. Choose ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. God uses people that will give Him all. No matter how small your role may seem to you, because little becomes much as you placed it in the Master's hand. Little becomes much as you placed it in the Master's hands. Nagbabalik po ang Dear Pastor sa Hope Channel Philippines. Sa oras po na ito ay patuloy po nating bigyang pansin ito. Kagaya ng aking nabanggit, yung topic po natin ay ang faithful women, faithful God. So, marami mga women sa Bible, marami mga pangalan na pwede kong banggitin. Subalit, hindi ko naman malalahat kasi aabutin tayo ng maraming oras dito pag pinag-usapan natin yung particular na buhay nila, istorya nila. Kaya meron lamang tayong bibigyang pansin, ano? Mga babae na maaring kilala na din sila. Mga babae na sa Bible na kilala pero maaring tayo, short lang yung knowledge, yung konti lang, small lang yung knowledge na alam natin tungkol sa kanila. So, unahin muna natin dito, si Esther, yan, si Queen Esther. Tinatawag siya ng woman of courage or courage in the Bible. Si Queen Esther, di ba? Pwede siyang pagugutan ng maraming mga inspirasyon ng mga kababaihan. Pwede siyang pagugutan ng mga katapangan ng mga kababaihan. Take note, we are looking at the biblical perspective, kagaya ng mga babae na to. Although kilala natin, pero ano nga ba ang makukuha nating leksyon mula sa mga kababaihang ito? Since Women's Month, syempre dapat kumuha tayo ng mga lessons tungkol dito. So si Queen Esther, as number one na example and illustration po natin, siya po ay nabuhay under Persian Empire sa paghahari ni King Ahasuerus, or ina-identify siya sa Bible as King Xerxes, di ba?
So yung mga Jewish people ay nabuhay sa ilalim ng imperyong ito dahil sila ay under Babylonian captivity. Yung word na Esther, okay, yung name na Esther ay galing siya sa Hebrew name na Hadassah. Kaya siguro marami mga Hadassah na mga pangalan sa maring iba-iba spelling, pero karamihan kinukuha yung pangalan na Hadassah. Dahil dito sa pangalan ni Queen Esther, sa Hebrew name niya na Hadassah, ang ibig sabihin ay myrtle tree. Ito ay isang uri ng halaman na ina-associate sa peace and restoration. Yung pala yun, yung pala ibig sabihin nun, yung Hebrew name ng Hadassah, associated siya sa isang uri ng halaman na ang ibig sabihin ay peace and restoration. Pero, yung word na Esther, since sila naman po ay captivity sa Babylon, naalala nyo, remember, noong sa Daniel and his friends, di ba? Meron silang ibang pangalan bago sila makapunta sa Babylonian captivity. At nung nandun na sila sa Babylonian captivity, nabago yung mga pangalan nila. Pero hindi nabago yung kanilang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Nung si Esther si Hadassah, napunta na dito sa Babylonian captivity, pinalitan yung kanyang pangalan from Hadassah into Persian name na Esther, na ang ibig sabihin or related siya sa idea ng star. Diba? Parang ganito, ang star, alam naman natin, sa gabi, lalo pag maraming stars, ito ay nagliliwanag sa kadiliman. Okay? So, parang very obvious ang parang implikasyon ng pangalan na to. Ibig sabihin, star na nagliliwanag sa kadiliman, instrumento ng Diyos upang magkaroon ng ma-deliver ang bayan ng Diyos. Alam naman natin yung parte ng istorya na to ni Queen Esther sa istorya natin na kung saan ginamit siya ng Diyos para masagip ang mga Jews o mga Joe mula sa persecution. So alam na natin, di ba? Na Hadassah, ang ibig sabihin ay star, nagliliwanag mula sa kadiliman. So, meron isang kwento, mga ka-dear pastor. Meron ako naalalang kwento. Noong World War II, I don't know if you're familiar with Corrie ten Boom. Isa siya sa binabanggit sa history. Ito yung binabanggit during the time ng Nazi Empire, yung mga Germany, di ba? Pinersecute nila, lalong-lalo yung mga Jews. Siyempre, yung mga leaders nila, naniniwala sila na yung mga Hudyo ang nag-persecute. Kaya nagkaroon ng major persecution against Jews. So, noong time na yon, dahil sa persecution na yon, dito naging famous si Corrie ten Boom na kung saan para maproteksyonan yung mga Hudyo mula sa persecution ng Nazi Empire, itinago niya ang karamihan sa mga Jewish families sa kanyang tahanan. Diba? Napakadelikado nun, ha? Kung halimbawa, ganito yung mangyari sa time natin ngayon. Halimbawa, kapwa natin Pilipino, pinipersecute sila. Gagawin rin ba natin yung ganong courage para itago ang mga taong ito, mga kapwa natin Pilipino, para hindi sila ma-persecute? Nakakalungkot kasi sa time natin, and siguro maging sa history din natin, di ba, nung tayo ay sinakop ng mga Kastila at ng iba't ibang mga mananakop, di ba? Meron tayong tinatawag nga doon ng mga ano ba tawag doon? Yung mga magtuturo, di ba? Yung mga Pilipino, nilalaglag nila yung mga kapwa nila Pilipino. Kumaga parang ang mga Pilipino, imbis na magmahalan sila, magsuportahan, magproteksyonan, hindi nangyayari yun. Okay? So, pero dito, si Corrie ten Boom, imbes na isumbong yung mga Jewish families dahil member sila ng lahi na pinapersecute. Ang ginawa ni Corrie ten Boom sa society na to ay kanyang itinago at pagpapakita ng kanyang pagiging matapang kasi pwede rin siyang i-persecute ng Nazi government, di ba? Pwede rin siyang bigyan ng kaukulang pataw ng kaparusahan. Subalit dahil sa kanyang concern at desire, ay hindi natin pwedeng mamaliit ang pwedeng gawin ng isang babae. Diba? Malaki ang desire, malaki ang role ng women sa history natin. Although mahabang discussion ito, mahabang pwedeng i-cite ng mga examples, pero since short period of time lang tayo, pinapahapyawan lang natin upang ipakita na malaki ang gampanin na ginawa ng women,
ng women sa society, sa history, at ng mga kababaihan din sa kapanahon na natin ngayon. So, anong lesson makukuha natin dito? Kagaya ni Esther, di ba? Si Esther, in danger din ng buhay niya dahil sa pagsagip. Alam na natin yung storya niyan sa Biblia, di ba? Basahin na lamang ulit yung book ng Esther, di ba? Dahil sa pagsagip niya na yon, at risk yung buhay niya. Actually, pwede niya namang sagipin yung sarili niya, pwede niya namang hindi gawin yun eh. Kaya lalo ko naniniwala ng isang tao o isang babae, naramdaman niyang tinawag siya ng Diyos. Even if risky yung buhay niya, itataya niya yun dahil sa kanyang, let's say, conviction. Malakas sa pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kaya mga kapatid ko, mga kaibigan ko, wag nating baliwalain yung role ng mga kababaihan sa panahon natin ngayon, di ba? So, ang lesson nito, when we read Esther chapter 4, verse 14, God places people in strategic positions for such a time as this. And naniniwala ako na hindi lang si Esther ang pwedeng gamitin ng Diyos para gamitin sa kaukulang panahon. Okay? Lahat naman tayo, minsan naiisip natin, lalo sa mga babae, di ba, ano bang role ko, ano bang worth ko, anong gampanin ko. Huwag nating isipin na wala tayong role sa society. Huwag nating isipin na parang pabigat lang tayo, wala tayong contribution at ambag sa society. Tandaan natin na ang bawat tao, lalong-lalo ng mga babae, meron niyang role na gampanin sa society. Kagaya ni Esther sa Bible, kagaya ni Corrie ten Boom sa history, during the persecution of the Jewish people, merong ginampanan sila upang masagip ang mga tao mula sa kapahamakan. Ganon din ang pagnanais ng Diyos sa ating lahat. Na gagamit siya ng isang tao, kababaihan, sa kaukulang panahon, oras, kung saan kailangan tayo. Kaya sa ating mga asawa, sa ating mga kababaihan sa church, sa society, mga anak natin, lagi nating i-inculcate sa puso't isipan nila na meron silang role at function sa society natin. Hindi man ngayon, subalit merong specific time and place ang Diyos kung kailan niya gagamitin ang isang tao para sa kanyang kapurihan. Mari kay Esther, she was used by God as an instrument, di ba? Para sa yung pagsagip sa maraming mga tao. Ganon din kay Corrie ten Boom sa history ng tinatawag natin na Nazi government, ng Nazi Empire, di ba? Na nagkaroon sila ng mga persecution, subalit ginamit sila ng Panginoon. Si Corrie ten Boom para sagipin ang maraming mga tao. Di ba? It calls for a mission para sa isang babae na meron talaga siyang gagampanan dahil siya ay tinawag ng Panginoon. Meron siyang gagamitin para mas lalong ma-emphasize yung kanilang worth, lalong-lalo na sa huling kapanahunan nito. So, I hope and pray, mga ka-dear pastor, hindi lang ito basta, okay, dumaan na Women's Month, kundi maging intentional tayo sa ating pagtingin. Hindi lang ito basta programa, kundi tuwing bawat araw na lumilipas, bawat buwan na lumilipas, tandaan natin at isipin natin na ang mga babae, hindi lang sa Biblia, hindi lang sa history, maging sa time natin may gagamitin ang Panginoon. Kaya nga meron tayong department sa ating church na women's department para i-overseer yung gawain ng mga kababaihan. I-overseer yung mga kapakanan nila, kung ano yung mga karapatan nila. Kaya sa mga kababaihan natin na nanonood ngayon, lagi kayong magbasa ng mga news article or mga articles kung ano yung mga bagay na dapat bigyang pansin ng mga kababaihan, lalong-lalo na sa kapanahunan natin ngayon. So kagaya ni Queen Esther, kagaya ni Corrie ten Boom, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Yun yung passion at drive nila para maligtas yung mga tao mula sa kapahamakan. Sana ganun din yung maging passion natin. Kung ikaw na babae, wag lang specific pagdating sa titingnan natin isang bagay lang, kundi malawak pala ang ministry ng mga kababaihan. Hindi lang isang aspeto ng ministeryo ang dapat tingnan nila. So yan po yung life, isa sa faithful women sa Bible. Pangalawa, okay? Ito naman tinatawag na si Mary Magdalene. Oh, Pastor, bakit kasama si Mary Magdalene? Meron ba siyang impact? Meron bang significant yung buhay niya? Meron bang significant yung buhay niya sa, tawag dito, sa society? Alam naman natin yung kwento niya, Pastor. Sa Biblia, parang hindi mapagkakatiwalaan. Pero alam niyo pag tinignan natin, dito nga lalong mamumula tayo
Na kahit ano pa man, pakinggan nyo po sa mga kababaihan na, alam yon may pinagdaanan sa buhay nila, maaring kayo ay na-abuse, na-molestya, at feeling ninyo na parang bibigay ito ng mababang uri sa iyo dahil sa pinagdaanan mo. Wag ka mag-alala kasi even even sa life ni Mary Magdalene, pwede pala tayo makakuha ng lesson na yung ating pinagdaanan, yung ating mga nangyari sa nakalipas, ay hindi dapat siya mag-determine sa kung anong buhay dapat meron tayo ngayon. So, let's talk about Mary Magdalene. Diba? Kasi alam ko po na may mga viewers din tayo, kaya nga binanggit ko maaring sensitibo itong parte ng buhay nila. Pero gusto kong sabihin sa inyo na kung ano man yan, hindi ko man alam, ay meron kang malaking bahagi sa gawain ng Diyos. Okay? So, si Mary Magdalene, isa siyang babae na, let's say, patutot, o babae na, sabi nga nila, mababa ang lipad, mababang uri. Siya ay isang babae mula sa Magdala. Subalit, nung tawag dito, mapapansin nyo sa Bible, kahit na ganun yung pinagdaanan niya, pangit yung nakalipas niya, makikita nyo doon na si Mary, present siya sa crucifixion ni Jesus. Si Mary, even sa libing ni Jesus, nandun siya. Si Mary Magdalene. And even kasama siya doon sa mga first witnesses ng pagkabuhay niya na maguli ni Jesus. So, very remarkable ang role ng babaeng ito. Sa view ng 21st century, sa first century Jewish culture, yung mga babae, nabanggit ko na siya kanina, di ba? Na parang, sa time ni Jesus, parang hindi solido, hindi valid witness ang isang babae sa, let's say, sa court o sa mga korte. Pero imagine niyo si Mary Magdalene, kasama siya doon sa witness ng resurrection ni Jesus. So, kung halimbawa, tatanungin si Mary na kung nabuhay ba talaga si Jesus, hindi siya papaniwalaan kasi sa mata ng first century Jews, sa mga legal proceedings at sa mga rule of law, hindi paniniwalaan ito kasi mga babae lang sila. Kagaya nga ng sabi ko, mababang uri ng babae ang tingin sa kanila. Pero, tingnan niyo po ino-honor ng Diyos kung paano ang dedication at passion ng mga babaeng ito. Si Mary Magdalene, although pangit yung nakalipas niya, pangit yung nakaraan niya, pero hindi natin alam kung ano yung nangyari dito, kung bakit gano'n lang siya ka-passionate para malaman, para tawag dito, para mas lalo niyang makita at mas lalo niyang ma-witness ang paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya po dito, pag tinignan po natin maigi dito, si Mary ay powerful example na kahit madugo or let's say sobrang baho, sobrang dumi na nakalipas mo, pwede ka pa rin mag-witness para sa Panginoon. Hindi hadlang dito kung ano yung nakalipas mo, maaring. Ito, I'll be speaking based sa mga nakakausap ko. Hindi ito para pag-judge, hindi ito para magbigay ng pagpapahina, kundi para mapalakas lalo po kayo na, tawag dito, mapalakas lalo po kayo na maglingkod po kayo sa Panginoon. So, dito po, mga kapatid at mga kaibigan, kung ikaw man ay, let's say, ito yung naging buhay mo, pero nandyan ka na sa present situation mo ngayon. Let's say, single mother ka, naanakan ka, tapos feeling mo, sa susunod na relationship mo, hindi ka na accepted ng tao mamahalin mo. Ano pa? Ito pa, prime example to sa society natin na iba-iba ang tatay ng iyong mga anak. Kumbaga parang let's say puro panganay. So may tendency na baka parang alam niyo na panghihinaan tayo, maliit yung tingin natin, at iniisip natin yung society, ganun din yung tingin sa atin dahil ganun yung pinagdaanan natin. Or dahil ganun yung naging trabaho natin, yung 'di ba, yung mababa yung lipad na atin ngang pinag-uusapan. Pero imagine niyo po yung buhay na ito ni Mary Magdalene. Yung buhay na ito ni Mary Magdalene ay isang witness, isang testimony, isang malakas na impluwensya sa mundo natin na ganito yung kinagalawa natin na ang Diyos, hindi siya tumitingin sa kung ano nakalipas natin.
ang Diyos tumitingin siya sa kung ano ang magagawa natin para sa kanyang kaharian. Kasi, parang ganito. Wala na naman po tayo magagawa sa nakalipas natin. Nandyan na po yan. Hindi na natin maiaalis yung katotohanan, yung realidad na talagang dinanas at dinaanan natin siya. Pero ito, sa pinaka-importanting bagay na dapat nyong alalahanin at tandaan, mga kasama ko, mga nanonood dyan sa inyo po mga television, sa online, ano man na nakalipas mo, pinagdaanan mo, hindi yan nagpapababa ng tingin ng Diyos sa'yo. Tinitingnan ng Diyos yung magiging contribution natin. Tinitingnan ng Diyos kung ano yung magagawa nyo pa para sa kanyang kaharian. Kaya, kung ano man yung dinanas, pinagdaanan, mga mahal ko mga kababaihan na nanonood. Kaya, sa mga online dyan na nanonood, isend nyo po ito sa women's department ninyo, sa inyong tawag dito, sa mga GC ninyo, Facebook group or page. I-share nyo po itong video na to kasi very important ito para sa women empowerment, para natin sila mapapalakas. Kaya nakita ko na hindi dapat mawala talaga yung women's department kasi marami mga issues na kinakaharap ang mga kababaihan. Kagaya nga nun, di ba, may mga kababaihan na subject sila sa pang-aabuso, mga kababaihan na subject sa pambubugbog, at hindi man natin ito mabanggit lahat ng nararamdaman nila. Pero kung magsasalita lamang sila, sobrang bigat ng pas-ani na to. Yung namamaltrato sila, nabubugbog sila, tapos ayaw na nilang pumasok sa another relationship kasi iniisip nila na ang pangit nung nakalipas nila, ang pangit nung nakaraan nila. Kaya ito, isang paalala si Mary Magdalene na nung tagpo na yon kay Jesus, hindi na inisip ni Mary Magdalene kung sino yung mga tao doon sa paligid, kung sino yung mga tao doon na maaring i-bash, i-judge siya. Ang nasa isip probably ni Mary, itong Panginoon na to na nakilala ko at narinig ko, siya yung focus ko, siya yung dapat ko lang makita, hindi yung mga boses at tinig ng mga tao na maaring i-bash ako. Dapat yun yung maging lesson sa lahat, sa inyo mga kababaihan na gaano man karumi, gaano man kapangit ang nakalipas ninyo, hindi yan magpapababa sa tingin ng Diyos sa'yo. So, pag yun ang inisip mo everyday, lalo ka mapapalakas na, okay, this is my motivation. This is my driving force. Hindi sa boses at tinig ng mga tao, kundi sa boses at tinig ng Panginoon kung paano niya ako tinitingnan. So, sa totoo lang, iba naman kasi tayo mga tao tumingin. Tayo mga tao more on parang mga judgment. Tayo mga tao, mahilig tayong maghusga. Ano man uri ng tao ka, minsan nga, kahit nga pastor na din ako, minsan nakakapanghusga pa rin ako. Kaya, pag titingnan ko, yung perspective ng Diyos, ay iba pala ang Diyos tumingin. Ang Diyos hindi niya tinitingnan yung baho, kasaklaman, karimari-marim, karumal-dumal na nangyari sa nakalipas natin. Ang tinitingnan ng Diyos, kung paano tayo mas lalong makaka-contribute sa kanyang gawain sa lupang ito. So si Mary ito naging parang life-changing ito na-transform, hindi lang yung buhay niya. Probably yung community na kung saan nangaral siya, ipinresent niya ang buhay ni Jesus. Ang sabi niya, ito yung Panginoon na nakilala ko. Ito yung Panginoon na na-witness ko yung kanyang kamatayan. Present ako nung kanyang kamatayan. Present ako nung kanyang libing. Present ako maging siya'y nabuhay. Grabe, no? Grabe, powerful, diba? Parang pagpapakita yun na ito na sa mundo na maraming judgment, sa mundo na punong-puno ng kapaimbabawan, ito yung panahon na si Mary ay pinakilala ng Diyos, maging example ng buhay natin na anuman na nakalipas, tatanggapin pa rin tayo ng Panginoon. Hindi yun magpapababa ng pagtingin niya sa atin. So kagaya rin, di ba, sa history, meron tayong example din ng babae na nagkaroon ng impact sa society natin, and even during our time, di ba? Kilala siya bilang Mother Teresa, isang prime example ng devotion, ng buhay na inuukol niya na yung kanyang buhay sa paglilingkod sa mga mahihirap sa India. Actually, mga ganito, pwede naman sila magpayaman na ng buhay nila eh. Parang ganito, bakit ka pa maglalaan ng panahon sa iba kung pwede mo namang i-improve na muna yung sarili mo. Pero grabe ka, selfless, paglilingkod. Grabe ka selfless na hindi mo na iisipin yung sarili mo, kundi yung kapakanan ng ibang tao. Kaya mga kaibigan ko, mga kababaihan, mga ka-dear pastor, dumarating na ba tayo sa puntong ganito na
iniisip na natin yung ibang tao kaysa iniisip natin yung sarili natin, di ba? Kaya napaka-importante na yung ating buhay na to ay nakaukol sa paglilingkod sa iba. Yun naman yung purpose, bakit tayo tinawag ng Diyos eh. Hindi lamang para paglingkuran yung sarili natin, kundi para paglingkuran, no? Yung mga yung mga tao na nangangailangan. So, si Mother Teresa, isa yan sa example na na-transform, hindi lang yung buhay niya, maging yung community na kanyang pinaglilingkuran. Kaya tanong ito sa lahat ng mga kababaihan. Sa bawat programa, sa bawat action na ginagawa natin, natatransform ba yung personal nating buhay? And at the same time, natatransform din ba yung buhay ng community na ating pinaglilingkuran? Take note, dapat hindi lang yung sarili natin yung matransform, di ba? Dapat yung buhay ng community, dapat matransform. Kaya very important na itong buhay ng mga kababaihan is a testimony of God's grace. Kung paano ang biyaya ng Diyos na buhay sa puso natin, kung paano ang biyaya ng Diyos nagkaroon ng transforming power maging sa buhay ng community. Diba? So, ang lesson na nakita ko po dito is a transformed heart produces unwavering devotion to Christ and to his or her fellow men. Diba? Hindi matitinag yun, basta napagdaanan mo yung buhay na meron tayo sa Panginoon. Kaya very important, mga kapatid at mga kaibigan, nitong buhay ni Mary Magdalene. So, kanina binanggit ko si si Esther, di ba? Na nagkaroon ng impact, nasagip ang maraming buhay. Si Mary Magdalene, ang lesson naman ay yung grace, yung biyaya ng Diyos. Yung grace na nagbigay buhay sa patay niyang buhay, di ba? Sa patay niyang nakaraan, sa masalimuot yung pinagdaanan. Kaya kung ikaw na bahagi ng kababaihan sa society, sa church natin, at minsan parang naiisip mo, ayaw mo na lang maglingkod kasi ang iniisip mo sa sarili mo, ang dumi-dumi mo, iniisip mo sa sarili mo, ang pangit ng buhay mo, iniisip mo sa sarili mo, wala naman din akong worth. Ano pa ba naman ang magiging parte ng buhay ko, di ba? Sa mga tao kung ganito lang din naman ang iuukol ko. Parang ganito, parang iniisip natin, wala naman ako mako-contribute dyan, ano nung gagawin ko, ganito yung buhay ko. So, ngayon, naintindihan nyo na, pangit man o maganda ang nakaraan mo, meron kang mga role or bahagi sa kaharian ng Diyos. Mahal ka ng Diyos at alam ng Diyos kung ano ang mabuti para sa atin. So, ganun din, meron din tayong lesson na gusto kong pag-usapan natin dito. Another na kababaihan, si Hannah, or tinatawag siya a woman of faith, di ba? Si Hannah ay nabuhay sa period ng Judges. Yung time ng ang Israel ay nasa unstable na spirituality nila, 'di ba? Ang name na Hannah, ang ibig sabihin niya or grace or favor, yung pala yun. So pagka nakapagpangalan ka sa anak mo ng Hannah, ang ibig sabihin ay grace or favor doon sa Hebrew name niya. Imagine niyo itong ni Hannah. Alam naman natin yung buhay ni Hannah, di ba? Marami nga akong kaibigan din na Hannah eh. Pero iniisip ko, naintindihan ba talaga nila kung anong ibig sabihin or just kinote lang nila sa Bible or dahil pangalan ito ng mga sunod-sunod ng mga tao na kakilala nila. Di ba? Usually kasi tayo, yung mga magulang, nagpapangalan ng mga anak nila without knowing kung ano yung background ng pangalan. So dito, we're talking about Hannah, di ba? Si Hannah nabuhay sa time ng mga judges na unstable yung spirituality nila. Alam naman natin si Hannah ay hirap siya magkaanak, di ba? Alam niyo po ba ito sa study na ginawa. Pangalawa sa pwedeng mag-cause ng suicide or depression sa isang tao. O pangalawang major problem na pwedeng kaharapin ng isang babae sa lupang ito ay ang tinatawag natin na bukod sa depression na pagpapakamatay, ay tinatawag dito yung mga hindi sila magkaanak. Very depressing. Marami akong kakilala na mga kababaihan, kakilala na mga kasama na yung hirap sila magkaanak, ilang taon na, naghihintay sila, at nababanggit ng asawa na sobrang nadidepress sila. Sobrang nalulungkot sila na para bagang they tried all their best. They tried all possible things in order to bear a child, pero wala pa rin nangyari. Ganon din ang situation ni Hannah.
Okay? So, parang related pa rin ito sa Women's Month. Yung worth natin, kasi maraming mga babae, iniisip lang nila na yung worth nila dahil ang worth lang nila makikita pag may mga anak sila. Paano pag wala na silang anak? Wala na rin ba silang worth? At kagaya nga na nabanggit ko, magbibigay ito ng parang mas mababang tingin sa buhay nila. Pero gusto kong emphasize ngayon, kagaya ni Hannah, hindi siya tumigil sa pananalangin. She prayed earnestly in the sanctuary at Shiloh. Alam natin yung Shiloh, yun yung parang center ng prayer, ng altar nila during those days. Diba? Pag nanalangin ka doon, parang kiniklaim mo na lahat ng mga prayers mo, tatanggapin ng Diyos, doon didinggin ng Panginoon. Pero dito, sa life niya, di ba, nabaog siya, parang inaalimura nga siya. I think ni Phinehas ba yun? Na inaalimura siya, na hindi ka magkakaanak, baog ka, wala mangyayari sa'yo. Di ba? Naranasan nyo rin ba yan, na lagi kang, parang ganito, kaya very, buti na pumasok sa isip ko, maging sensitive tayo, mga kapatid at mga kaibigan, sa mga babae na hindi sila nagkakaanak. Ito, gusto ko lang i-open para maging sensitive tayong lahat. Ako, pag may mga nai-encounter ako na walang mga anak sa tagal ng panahon, hindi po ako mahilig magtanong. Para sa akin kasi parang depressing para sa mag-asawa o sa babae na pagtatanungin mo, kailan ba kayo magkakaanak? Or parang, kailan ba ako magkakaapo? Or kailan ba magkakaroon ng supling? Kailan ba? Bilisan nyo na. Para sa akin, very insensitive yun. Na usapin lalong-lalo na yung mag-asawa, ginagawa naman nila yung best nila para magkaroon sila ng anak. Kaya, sa mga nanonood po, paalala, iwasan natin na magtanong ng ganong uri ng mga tanong. Iwasan natin magtanong ng mga question na hindi rin makakabuti sa mag-asawa. Like yung mga tanong, kailan kayo magkakaanak? O kailan ba yung supling ninyo? Kailan ba darating yun? Naiinip na kami, kailangan magkaanak na kayo. Pero try naman sila pero hindi magkaanak. Pero wag na lang po tayo magtanong kasi masakit yon sa damdamin na mag-asawa ng babae na hindi sila nagkakaanak. Walang sino man tao dito sa mundo na nagnanais magkaanak tapos hindi sila masasaktan pag hindi sila magkaroon ng anak. Maaring ganito yung damdamin ni Hannah. Pero dahil sa kanyang persistent na prayer, dahil sa kanyang paglapit sa Panginoon, God answered her prayer and she gave birth to, sino yung anak niya? Si Samuel, si Prophet Samuel na inanoint siya as first kings, Israel's first kings, diba? So, it shows na kahit ganun man yung buhay mo na pinagdaanan mo, kagaya ni Hannah, pwede palang manggaling doon ang pwedeng gamitin ng Diyos para maging great sa kanyang kaharian. So, sa mga nanonood po dyan na, let's say, ayoko pong gamitin yung term kasi parang medyo, hindi po man kayo magkaanak, wala sa sobrang tagal na mga prayers po ninyo, wala nangyayari. Gusto ko pong ipaabot yung mensahe na hindi po yung nagpapababa sa pagkatao ninyo. Hindi po siya ang nagdi-determine kung maimpluwensya ka o hindi. May anak ka man o wala, mahalaga ka pa rin sa mata ng Diyos. Mahal ka pa rin ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos kung ano yung mabuti para sa'yo. So, kung may anak ka man o wala, ay mahalaga ka sa mata ng Panginoon. Kung ikaw naman ay matagal nang nagnanais na magkaroon ng anak bilang babae, huwag kang tumigil sa pananalangin sa Panginoon. Kagaya ni Hannah, nanalangin sa Panginoon, binigay din ito in due time. Pero kung ikaw naman na umiidad na at sa sobrang tagal ng panahon na parang hindi ka nagkakaanak, huwag ka mawalan ng pag-asa. Kung hindi ka magkaanak, tandaan mo na meron ka pa ring role na gagampanan dito sa lupang ito. Hindi lang nagtatapos ang buhay natin dahil sa may mga anak tayo. Ang buhay natin dapat magpatuloy with or without children. Ang buhay natin dapat mag-move ng patuloy. Hindi natatapos ang buhay natin sa iisang bahagi lang ng buhay natin. Kaya pagsikapan natin na lalo tayong ma-develop yung faith natin sa Panginoon. Huwag tayong mawawala ng pag-asa, tuloy-tuloy lamang tayo kasi ang Diyos, pinapakinggan niya yung ating mga panalangin sa ating buhay. I remember also a story from history ni Susanna Wesley. Si Susanna Wesley,
isa siyang figure din na pwede natin, although hindi naman siya ganun kasikat, pero just because of the name Wesley, meron na tayong idea about yan. Si Susanna Wesley ay isang babae, devoted sa Diyos, dedicated sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Tinuruan niya ang kanyang mga anak na maging faithful. Tinuruan niya ang kanyang mga anak na laging manalangin sa Panginoon. Dahil doon sa buhay niya, na-influence at na-shape yung buhay ng isang tao, ng isang anak na nagngangalang John Wesley, na nagkaroon ng impact yung kanyang preaching. Diba? Nagkaroon ng roots ang iba't ibang religion, diba? Methodist, okay? And even sa impact ng Adventism dahil doon nagmula din sa impact ng spirituality, faithfulness nila Ellen White. So makikita nyo doon na ang pananalangin ng isang ina para sa kanyang anak ay isang importanteng salik para maging matagumpay ang kanyang mga anak. Kaya sa mga nanay na nanonood dyan, hindi natin alam na baka yung anak natin na yan maging, let's say, religious leaders. Let's say, yung anak nyo na yan ay maging political figure. Malay natin yung anak nyo na yan maging presidente ng Pilipinas. Magbago ng landmark ng history ng Pilipinas. Hindi natin alam. Kaya sa mga nanay na nandyan, may problema kayo sa anak nyo, let's say, nagpapasawa yung anak nyo, huwag kayong tumigil sa pananalangin. Ang dami ko pong mga encounter, na mga nanay na may mga problema sa anak nila. Lagi ko lang sinasabi sa kanila, huwag kayong tumigil sa pananalangin sa anak ninyo, huwag ninyo silang sukuan. Basta pray lang kayo ng pray for them. At marami na rin ako na-encounter ng mga testimonies. Lagi sa pastor, thank you sa mga advice. Thank you kasi yung prayer talaga nagpabago sa buhay ng anak ko. Hindi naman natin alam di ba? Mga nanay, mga kababaihan, kung gaano ka nag-work yung prayer sa puso ng anak natin o sa puso nino man, sa puso ng mga mahal natin sa buhay. Ang importante sa atin, hindi natin sila sinusukuan sa pananalangin, sa pagluhod para sa kanila. Napaka-importante na ang nanay o ang magulang lagi niyang ipinagpipray yung kanyang anak. Kasi hindi natin alam, maybe one day, maging prominent figure siya na mag-shape ng kaisipan ng buong sanlibutan. I believe kahit sino man dyan, pwedeng gamitin ng Diyos. Walang sino man sa atin dito ang hindi pwedeng gamitin ng Diyos. Lahat tayo may role. Malaki man o maliit, lahat tayo mayroong role sa gawain ng ating Panginoon. So mga dear women, di ba? Sa ating mga women's department, women's ministries, huwag kayong susuko, huwag kayong titigil na bagamat ang inyong emphasis ay ngayong March lang, pero siyempre, para ma-highlight lang yung buhay at gawain ng mga kababaihan, yung women empowerment. Pero gusto kong sabihin sa inyo na yung buhay natin ay araw-araw nakakapag-create ng impact sa aming mga asawang mga lalaki at sa society natin. Marami na rin akong kilala ng mga women. Like for example, ito si Ma'am Jade, Ma'am Hadasa, Jade Hintay. Alam naman natin yung nangyari sa kanya, kaya we extend our condolences sa family Hintay. At nakita ko po talaga na ang daming na-impact ng mga tao sa buhay ni Ma'am Jade. Imagine, dun pa lang sa hospital, ang dami na nakapila para dalawin siya. Imagine niyo yung mga tao nagpo-post about her, yung mga tao na nasa higher positions na, pero nag-post sila about sa vision ng babaeng ito, sa kanya mga nagawa para sa church, sa kanya nagawa para sa individual, sa kanya nagawa sa buhay ng mga mag-aasawa. Kaya laki ng impact ni Ma'am Jade, lalong lilo dito sa Pilipinas, diba? Nabanggit pa nga doon sa, nabasa ko doon sa article about sa kanya. Siya, sa history dito sa Pilipinas, siya ang first woman na nakapagtapos ng doctoral sa IAS. At the same time, syempre, siya ay pastora kasi dito siya nag-start sa Central Luzon conference bilang kanyang ministeryo sa pastoral ministry. So, kita nyo na kung gaano kalakas ang impact ng taong ito. Kung gaano ka na-shape ang isip ng mga tao, kung bakit marami na influence sa mga kababaihan na mag-dedicate din ng buhay nila sa Panginoon. Praying and hoping na marami pang ma-develop na ganyang mga thinking. Ngayon, may mga babae na tayo na nag-aaral ng theology, may mga kababaihan na tayo na nakiki-involve sa mas malawak na gawain ng pagmimisyon. Kaya ang laking impact kapag meron tayo kaganito, kagaya ni Ma'am Jade, di ba? Ni Doc Jade Hintay, na
marami pa ma-develop ng mga kultura kagaya nito, ng mga pananampalataya. Dapat hindi maputol yung faithfulness ng Diyos sa lahi natin. Dapat tuloy-tuloy siya, walang putol para sa mga susunod na generation, ito din yung maging understanding nila pagdating sa role and impact ng isang figure, lalong-lalo na sa kababaihan, sa kanyang gawain sa lupang ito. Kaya ang prayer natin na marami pa mga ma-influence na mga kababaihan, marami pang may influence na mga bata man o matanda na lalong maglingkod sa Diyos, makaisip ko ano magiging impact nila sa society natin. So, this month is not just a month of women's emphasis, women empowerment, kundi ito ang buwan na to, mas lalong makita natin na araw-araw kailangan natin ng mga kababaihan. May mga nagagawa ang mga kababaihan na hindi natin nagagawa mga kalalakihan. May mga contribution sila sa buhay natin na hindi natin kaya. Tandaan po natin yan. Ako, may mga, bibigyan ko lang kayo ng parang konting kwento lang. Para higit nyo mainuaan at maintindihan. And alam naman to ng, gusto ko rin paabot to syempre sa asawa ko. Maaring hindi ko man nasasabi to araw-araw. Kasi medyo may pagka-nonchalant ako eh. Hindi ako ganun ka-expressive na tao. Pero gusto kong sabihin sa inyo na na-realize ko yung lakas at halaga ng babae. Simula nung full-time yung asawa ko sa pag-aaral para makuha niya yung lisensya, sa loob, I think, 6 months or ilang mga, hindi ko na matandaan, I think 4 to 5 months, ako po yung although yung pagluluto naman, pag-asikaso, nagagawa ko sa bahay. Yung ganon. Pero yung lahat, yung isahan, hindi naman lahat, pero na-realize ko, nung nagawa ko yung magluto, maghatid sundo sa bata, maglaba. Kasi yung asawa ko, ang ginawa ko lang sa kanya nun para makapag-focus siya, ay review, kain, tulog. Yun lang yung cycle. Hindi ko na siya pinaglaba, ako na naghatid sundo sa bata. Siyempre, may trabaho din ako bilang pastor na pagsasabay-sabay. Na-realize ko, ang hirap pala pagsabay-sabayin lahat, nakakapagod. Una, parang sustainable siya for the first few weeks. Pero habang tumatagal, parang ang hirap, ang bilis ko mapagod. Pero nung na-observe ko sa asawa yon for the many years, nakasama ko siya, parang ang lakas-lakas niya, parang, alam mo yun, consistent na nagagawa niya, parang ang lakas-lakas niya. Pero nung nagawa ko, sabi ko, grabe, parang ang hirap nito. Parang, ilang mga weeks pa lang, parang hindi na agad sustainable, parang nakakapagod maglaba, maghatid sundo sa bata, magluto, maglilinis, mag-aasikaso. Grabe. Hinang-hina kaya ako, mga kapatid, mga kaibigan. Parang so ako yung agad yung napagod. Pero nung makita ko sa asawa ko, sabi ko, grabe. Grabe yung impact na nagagawa niya. Grabe yung nagagawa niya sa buhay namin. Kaya nakita ko, ganun ka-dinisahin ng Diyos yung mga babae. Superwoman talaga sila, sa totoo lang. Kaya nilang gawin na para bagang hindi sila napapagod. Kaya nilang gawin yung mga bagay na hindi natin kayang gawing mga lalaki. So, ganun ka-powerful yung mga babae. Kaya wag nating mamaliitin yung kaya nilang gawin. Kasi may mga nagagawa sila, take note, na hindi natin kayang gawing mga lalaki. Na tayo mga lalaki, although may mga nagagawa din tayo, pero alam nyo, yung mga nagagawa natin mga lalaki, nagagawa na rin ng ibang mga babae. Pagdadrive ng motor, pagdadrive ng kotse, pagbubuhat. Marami na rin po mga babae na ganyan. Pero may mga ginagawa ang mga babae na hindi natin kayang gawin. Kaya let's appreciate. Kaya na-appreciate ko ngayon pa lang yung aking asawa. Thank you so much sa pag-asikaso. Thank you so much sa role mo sa buhay ko. Hindi ko man nasasabi to araw-araw, pero nakita ko yung halaga mo, nakita ko na superpower yung ginagawa mo para sa akin at sa anak mo. Kaya thank you so much sa lahat na nagawa mo sa buhay ko bilang pastor, sa buhay namin ng iyong anak. So ganun din sa mga asawang lalaki. Pasalamatan natin yung ating mga asawang babae sa lahat ng na-contribute nila sa buhay natin, sa lahat ng ginawa nila para sa atin. Hindi man natin, siyempre, may mga, ako katulad ko, hindi naman ako expressive na lalaki. Hindi naman ako palagi nagsasabi na ganito kasi siyempre, hindi ko naman personality yun. Kaya gusto kong sabihin na ito yung time na hindi mo natin sila mapasalamatan araw-araw, pero magsambit lang tayo ng pasasalamat na malaki yung role nila sa buhay natin. Yung gawain nila, hindi kayang tumbasan at tapatan yon. Imagine, pag-aalaga pala ng bata, pagpapasuso ng bata,
pag-aasikaso, pagising ng madaling araw. Ay, nako, napakahirap nun, di ba? Napakahirap gawin yun. Kaya, mapalad tayo pag meron tayong understanding. At syempre, ano naman tatawag dito, para maging fair naman din sa mga lalaki. May mga lalaki din naman na kaya din nilang gawin both, di ba? Lalo pag asawa nila working din, kaya din naman natin gawin yun. Ang ibig ko lang sabihin yung worth ba ng mga kababaihan na huwag nating i-disregard. Kasi maaaring may mga asawa tayo, mga kababaihan na maliit na yung tingin nila sa sarili nila, nalalambot na sila, maliit na yung, dito, parang hindi nila, naiisip nila na parang wala nang alaga, yung buhay nila. Kaya, ang atin pong buhay na ito ay dapat nating tingnan na balance. Okay? Balance sa pagtingin sa mga kababaihan. So, mga kapatid at mga kaibigan, mga biblical narrative na to tungkol sa mga kababaihan ay pagpapakita ng katapangan sa panahon ng krisis, kagaya ni Esther. Pagpapakita na anuman ang pinagdaanan mo sa buhay, mapait man ang karanasan mo, mabaho man, madumi man, pangit man, kagaya ni Mary Magdalene, pwede ka pa rin gamitin ng Panginoon sa kanyang gawain, banal na gawain, as long as you dedicate your life wholly sa ating Panginoon. Kagaya din ni Hannah na nagpakita ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, persistent prayer. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinakita niya yung halaga ng kanyang buhay ay hindi natatapos dahil lang sa iisang discouragement ng buhay. Bagamat maraming dala na mga discouragement ang buhay na ito, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa kaisipan na ano man ang pinagdadaanan natin, hindi yan nakakababa sa paningin ng ating Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Ano man ang ating pinagdaanan, ano man ang pinagdaanan ng mga kababaihan, tandaan mo na meron ka laging role sa kaharian ng Diyos. Pwede ka isang maging leader. Pwede ka magpakita ng katapangan sa panahon ng krisis kung wala mang lalaki na tatayo sa panahong yan. Ang mga kababaihan ay pwedeng tumayo bilang mga leader upang magpakita ng tapang para sa kaharian ng ating Panginoon. Pwede rin sila maging faithful disciples, di ba? Hindi lang ang gawain ng Diyos, hindi lang panglalaki. Sa ibang mga gawain, hindi lang panglalaki ito, kundi ito ay sa mga kababaihan na binabahagi natin. And take note, ang mga babae, sila ay mapanalanginin na laging isinasama sa prayer ang kanilang asawang lalaki at ang kanilang mga anak. Kaya maraming salamat sa role ng mga kababaihan na nagbigay ng liwanag sa ating lahat na hindi lamang nauuwi sa isang bahagi ng buhay nila ang role nila, kundi malawak ang kanilang gawain. Bukod sa bahay, mayroon pang society na dapat silang alalahanin. Kaya maraming salamat sa lahat ng mga kababaihan. Palakpakan natin sila, mga asawang lalaki, mga kalalakihan dyan. Maraming salamat na malaki ang role na ginampanan ninyo para sa buhay ng kasaysayan, sa buhay ngayon, at sa darating pang buhay. Maraming salamat sa lahat ng mga kababaihan dyan. And with that, dito po nagtatapos ang ating pong programa, ang Faithful Women, Faithful God. At nawa sa susunod ay na programa po namin, makasama po namin kayo pag-aaralan ng panibagong aspeto ng ating buhay. Kaya bago po tayo magtapos, ay inaanyahan ko po kayo sa isang panalangin. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa iyong pag-ibig at pakikisama sa amin. Lalong-lalo na sa mga kababaihan, malaki ang ginawa mo para sa kanila. Malaki ang ipinakita mo na gampanin na gagawin nila. Hindi lamang sa kasaysayan, hindi lamang sa present situation ngayon, kundi sa darating na panahon, gagamit kayo ng mga kababaihan na mas mapapalakas pa, mas mapapatibay ang aming gawain sa lupang ito. Kaya pagpalain niyo po kaming lahat, samahan niyo po kami at pangunahan lalo-lalo ng mga kababaihan. Patnubayan niyo po ang family ni Doc Jade Hintay na nagluluksa. Bigyan niyo po sila ng kaaliwan, kapayapaan, na sa kabila ng pagluluksa, ang presensya ng Diyos ang kanilang makakasama. At ganoon din sa lahat ng mga namatayan, nagluluksa, mga babaeng namatayan ng asawa, mga babaeng iniwan, mga babaeng labis ang kalungkutan ngayon. Maari ba, Panginoon, dalawin niyo sila at maranasan nila ang inyo pong pag-ibig. Maraming salamat sa pakikinig sa aming dalangin. Ito po aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat sa inyo pong pagsama sa amin, mga ka-Dear Pastor. Ako po inyong ka-Dear Pastor Joel D. Abonalis Jr. Nag-iiwan sa inyo ng katagang baliwala ang pag-ibig ng sanlibutan ito kung hindi lang din naman ng Panginoon ang sentro nito. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Thursday, 6 to 7 p.m. Dito lamang po sa ating pong programang Dear Pastor sa Hope Channel Philippines. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.